Why? Salbahe ba ang tiyuhin mo? Para mag-alala ka sa kapatid mo? Tanong niya kay Lena. Tulad po ng sabi ko sa inyo kanina, siya ang dahilan kung bakit nasa club ako. Malupit siya sa amin ni Rose. Baka ipasok niya rin ito sa club o kaya ibenta. Parang awa niyo na, sir. Tatawagan ko lang po kung nasaan si Rose. Hindi ba't pulis kayo? Maaari niyo ba akong tulungan? Ginagawa na namin yan, Lena. I think, isa sa bugaw ng club ang tiyuhin mo. Kaya kung mahuhuli siya siguro naman, makakahanap ka ng maayos na trabaho mo. Maganda ka pa naman. Here's my phone. You can use it. Inabot ito ni Lena at sandaling nagpaalam na lalabas muna. Dinayal niya ang numero ng tiyuhin. Alam niyang magagalit ito sa kanya dahil hindi siya nakasama ng tiyahin niya na nakuha mula sa club. Ilang ring lang at sumagot ito kaagad. Hello, Chong. Si Lena po ito. Nandyan ho ba kayo sa bahay? Tanong niya dito. Magaling kang babae ka? Wala kang utang na loob? Nasaan ka ba at bakit hindi ka sumama sa tiyang didit mo, ha? Galit na tanong nito. Sa lakas ng boses ni Raul, ay kailangan pang ilayo ni Lena ang cellphone sa tenga nito. Sa iba ho kasi ako pinasakay, Chong. Si Rose po ba nandyan? Pwede ko po bang kausapin? Tanong niya muli. Nasaan ka ba, ha? Nandito na ang tiyahin mo. Kaya bakit wala ka pa din? Nagawan ko ng paraan para makalabas siya. Kaya umuwi ka na ngayon. Giit nito. Ang hindi alam ni Lena ay nasa likod niya si Franco at naririnig niya ang sinasabi ng lalaki sa kabilang linya. Chong, hindi ko pa ho alam kung kailan ako pwedeng umuwi. Kakamustahin ko lang ho si Rose kaya kung pwede ay pakibigay lang po muna ang cellphone. Hindi. Umuwi ka na at pwede ba, ha? Kung sino man niyang tarantadong kasama mo, sabihin mo na ihatid ka dito. Dahil nakakompormiso na ako sa'yo, sigaw nitong muli. Sa gulat ni Lena, dahil biglang inagaw sa kamay niya ang cellphone at si Franco ang may gawa. Who are you to say that, ha? Sino ka para pagsabihan akong tarantado? Oras na makita kita, Raul Perez. Alam ko, ang likaw ng bituka mo. Pinapamanmanan na kita, kaya umayos ka. Baka humiram ka ng mukha sa aso. Franco? Monteverde? Napaismid siya nang mautal ang lalaki sa kabilang linya. At tumahimik na wari hinihintay ang iba pa niyang sasabihin. Nakatingin lang si Lena sa aura ng lalaki. It's me. Wala nang iba pa. Nasaan ang kapatid ni Lena? Seryosong tanong nito. Sabay patay sa linya. He end the call. Magpahinga ka na. Yun lang at iniwan siya nito na tulala sa labas. Nagtataka pa ito dahil kilala pala ng pulis ang tiyuhin niya. Pagkaraan pa ng 2 araw, ay naging abala si Lena sa pagtulong sa ibang gawain sa bahay ni Franco. Lagi itong wala dahil isa itong mataas na kilalang pulis sa buong Maynila. Kaya naman, nang gabi na itong makauwi mula sa isang raid nila, ay pinaghanda niya ito agad ng kape. Pero, tuloy-tuloy lang ito sa kwarto. Kaya naiwan siya nitong nakatayo sa may punong hagdan. Wala na siyang nagawa, kaya ibinalik na lang niya ang kape at tinakpan sa lamesa sa komador. Baka mamaya na lang sa isip-isip niya. Kasalukuyan na si Lena sa kanyang kwarto. Nang may kumatok sa pinto, kaya naman binuksan niya agad ito at nagulat pa siya
nang si Franco ang nasa pinto. "Oh, tumatawag yung uncle mo. Here." Sabay abot sa cellphone na hawak nito. Kinuha ng dalaga ang cellphone at maging si Franco ay pumasok na din sa loob ng kanyang kwarto. Inaayos kasi nito ang mga damit niya. Kaya nakabalunbon ng mataas ang buhok niya at lantad din ang makinis at maputi niyang balikat. Tumalikod siya kay Franco at hinarap ang mga damit. "Hello, Chong. Kamusta ho si Rose?" Tanong nito sa kausap. "Ang tigas mo rin, Lena. Kailan ka ba uuwi, ha? Hindi mo na makikita ang kapatid mo pag hindi ka pa nagpakita bukas. Talagang hinayaan mo na kami at nagpakasarap ka na," sabi nito. May hawak naman na basong may lamang alak si Franco, kaya medyo tipsy na ito. Pinagmamasdan niya ang kabuuan ng dalaga habang nakatalikod ito mula sa kanya. Lumapit si Franco at inamoy ang buhok ng dalaga, kaya napapitlag si Lena sa ginawa nito. "Pangako ho, magpapaalam ako bukas para magbigay ng pera sa inyo." "Pwede ko po bang makausap si Rose, Chong?" Tanong niya, ngunit hindi ito kumimbo. Naramdaman ni Lena na nasa likuran na niya ang lalaki at inaamoy ang kanyang buhok. Pero hindi muna niya ito pinagtuunan ng pansin dahil hindi na sumagot pa ang tiyo niya. "Hello, Chong. Nandyan pa ba kayo? Hello?" Napataas na din ang boses niya sa inis dito. Bigla siyang humarap sa lalaki, kaya halos magdikit na ang mga katawan nila. Hindi agad nakahuma si Lena dahil sa sobrang lapit ni Franco sa kanya. "What's wrong, Tanong nito habang inaamoy ang buhok ni Lena. "Sir, pwede bang umuwi muna ako sa bahay? Kinakabahan po kasi ako dahil ilang araw ko nang hindi nakakausap ang kapatid ko." "Sure. Pero babalik ka dito, di ba?" Lalo siya nitong nilapitan, kaya nakulong siya sa mga braso nito. "Akin ka na, di ba? Di ba, Lena?" "Sir, lasing po ba kayo? Payag na po ba kayong uuwi muna ako bukas? Kahit ano po gagawin ko, please." "Kahit ano?" Sabay lagok nito sa alak. Opo, sir. Kahit ano pa yan, sige po." Hinalikan siya ni Franco na nagpataas ng pakiramdam niya sa kanyang katawan. Napakapit pa si Lena sa suot nitong sando dahil sa paghalik nito sa kanyang leeg. "Be with me tonight," sabi nito at sinunggaban si Lena ng halik. Halik na mapaghanap at may halong gigil. Hindi malaman ni Lena ang gagawin dahil sa wala pa siyang karanasan sa paghalik. Kaya ginaya na lang niya ang ginagawa ni Franco at sinundan hanggang sa namalayan na lang niya na tumutugon na din siya sa halik nito. Sandali lang po, sir." Pigil niya dito nang makalanghap siya ng hangin nang bitawan nito ang labi niya. Pero hinawakan siya nito sa batok at muling siniil ng halik. Ipininid siya nito sa pinto at pinagdikit ang kanilang katawan. "Akin ka na, Lena. Wala nang ibang magmamay-ari sa'yo." "Sir, Binuhat siya nito at dinala sa kama. Hiniga siya ni Franco ng may pag-iingat. Agad siya nitong hinalikan sa leeg. Kaya naman
Nagdulot iyon ng kakaibang kiliti at init sa kanyang katawan. Bumaba ang halik ni Franco sa leeg niya, patungo sa bagay na iyon. Napasinghap si Lena sa sensasyong hatid ng ginagawang paghalik ni Franco sa bawat parte ng kanyang katawan. Mas lalong nadarang sa apoy ang dalaga nang bigla na lang punitin ni Franco ang suot niyang manipis na pantulog. Nagulat pa si Lena sa ginawa nito. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Agad sinakop ng labi ni Franco ang bagay na yun sa kanya. Kakaiba ang naramdaman ni Lena doon. Habang dinadaman naman ng isang kamay ni Franco ang bagay na iyon. Sir, tama na. Hindi mapigilan ni Lena si Franco dahil pinanggigigilan na siya nito. At nang magsawa si Franco sa ginagawa nito, ay lalong nag-iba ang natugon nito. Kakaibang bagay ang napuntahan ni Franco. Napatingin siya sa babae at napangiti dahil alam na ni Franco ang nararamdaman ni Lena. Anong gagawin mo, sir? Wag naman dyan. Please, sir. Nakakahiya po, wag na. Sa pagsabi niyang iyon, ay bigla siyang sinunggaban ni Franco. Sinabunutan niya ito at wala na siyang nagawa pa sa gustong gawin ni Franco. At dahil sa ginawang iyon ng lalaki, ay tuluyan na ngang hindi napigilan ni Lena ang kanyang nararamdaman na ngayon lang niya naramdaman. Hanggang sa tuluyan na ngang naabot ni Lena ang dulo ng paraiso. Hindi naman din nagtagal dahil din sa init ng ginagawa ni Franco sa dalaga ay tuluyan na nga rin narating ni Franco ang dulo. Matapos iyon ay sabay silang nagpahinga dahil sa matinding pagod. Bago ito matulog ay isang madiin na halik pa ang ginawa ni Franco kay Lena. Good night, sweetie. Sasamahan kita bukas. Yun lang at natulog na ito sa tabi niya. Good night din, Franco. Sagot niya dito at nagdesisyon na din na matulog. Nagising si Lena sa nakakakiliting tagpo. Tila may kumikiliti sa kanya. Napasinghap si Lena at napangiti pagtingin sa lalaki. Wake up, sleeping beauty. Sabay halik nito sa kanyang labi. Nagmulat siya ng mata kaya medyo nagulat pa ang dalaga dahil totoong si Franco nga ang kumikiliti sa kanya. Gising ka na dyan. I will carry you to your bathroom. Let's go. Turan nito at walang kahirap-hirap na binuhat siya ni Franco. You need to take a shower, sweetie. Po, nako, kaya ko na po, sir. Sige na po, ako na lang. Sabi niya dito, kaya natawa ang lalaki. Don't worry, good boy ako ngayon. Sabi niya sa dalaga, kaya bigla itong nahiya at namula ang muka. Natapos silang maligo ng sabay nang walang nangyari. Dahil tinutuo nga ni Franco ang sinabi nito na walang mangyayari. Tulad ng sabi nito, ay sinamahan siya nito sa bahay nila. Laking gulat pa niya nang matagal na palang hindi umuuwi ang tiyuhin niya doon. Maging ang kapatid niya ay wala sa bahay na yun. Kaya muntik na siyang mapaiyak. Kung hindi lang siya nahihiyak kay Franco, ay baka naglupasay na siya doon. Bagsak ang balikat niya na sumakay ng kotse ng amo niya. Tulala si Lena.
at hindi niya alam kung saan hahanapin ang kapatid. Hanggang sa nagulat na lang siya nang biglang napapreno ng malakas si Franco. Kaya napahawak si Lena sa dibdib niya at napatingin sa kalsada. Doon tuluyan ng nahulog ang kanyang mga luha sa nakitang babae. Puno ng grasa ang katawan nito at sira-sira pa. Mukhang palaboy pero nasa matinong pag-iisip pa. Inalis niya ang seatbelt sa bewang at agad binuksan ang pinto ng kotse. Rose! Halos pabulong niyang tawag dito. Lumingon naman ang tinawag niyang babae. Ate? Ate Lena? Tumakbo ito papalapit sa kanya, kaya halos humagulgol silang magkapatid. Diyos ko, bakit ha? Bakit ganyan ang nangyari sa'yo? Walang patid ang buhos ng iyak niya dahil sa nakitang kalagayan ng kapatid na bunso. Noong nabalitaan ko na ni Radiong Club ate, nagpunta ako doon. Kaya sabi hinuli ka na. Pero wala ka naman doon. Pag uwi ko, binalak ni Chong na napahinto ito. Anong ginawa niya sa'yo, ha? Rose, ano? Galit na tanong nito. Binalak niyang pagsamantalahan ako ate, kaya umalis ako ng bahay. Tapos wala na akong mapuntahan dito. Kaya nanlilimos ako. Iyak nitong Saad. Parang nadurog ang puso ni Lena sa nalaman tungkol sa naging buhay nito mula nang ni-raid ang club. Nandito na si ate, okay? Tara na. Ipapahuli natin siya. Napakawalang hiya niya. Inakay niya ito sa kotse at naabutan nilang may kausap si Franco at katatapos din nito sa cellphone. Let's go, nasabi na lang nito sa magkapatid. Pagdating nila ng bahay ni Franco, ay agad na pinaghanda ni Lena ng pampaligo ang kapatid at pinagluto din ito ng pagkain. Share sila sa kwarto kaya mahigit 1 oras din ito bago natapos maligo. Nakapagbihis na rin si Rose nang makalabas ng banyo. Naroroon na rin si Lena at may dalang pagkain. Siya namang paglabas ng banyo ng kapatid niya ay ang pagpasok ni Franco para magpaalam. Sweetie, I'll go ahead. Ikaw nang bahala sa kapatid mo, may importante lang akong lakad. Sabay halik nito sa labi ng dalaga na naabutan ni Rose. Ingat ka, utal na sagot nito, kaya napatawan na lang si Franco. Pag-alis nito, ay nilingon niya ang kapatid na nakangiti sa kanya. Huwag ka nang mahiya ate, kayo na ni Kuyang Pogi ano? May pakis-kis pa kayo ah. Tumigil ka nga, kumain ka na, bilis maglalaba pa ako sa baba. Sabi nito, kaya kumain na din ito ng mabilis. Nagtulong silang maglaba. Sinasaway sila ni Manang pero mapilit ang magkapatid. Kaya hinayaan na sila nito. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nakabalik na sa pag-aaral ang kapatid niyang si Rose. Nahuli na din ang tiyuhin niyang nagbebenta din pala ng bawal na gamot. Nakalabas na rin ang asawa ng tiyuhin nila at nagbagong buhay na. Si Lena naman ay kahit paano ay kumukuha din ng tutorial para kahit paano ay makatapos din ng pag-aaral. Naging sila ni Franco at di rin nagtagal ay inalok na siya nitong magpakasal. Iikot lang ang mundo. Hindi mo man oras ngayon ay may tamang panahon.